Greetings mga migs! Welcome back sa Buena Salita TV. So ito naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang-spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment nyo lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Dark Wiz Gems. Bro, tanong ko lang, ang mga nine-tail fox Thai charm, katulad po ba ito ng mga anting-anting ng PH? Thanks. Hindi po, iba po ang nine-tail fox na anting-anting. Hindi po siya tulad ng konsepto ng anting-anting sa Pilipinas. Ito po ang kadalasan na hitsura niyan. So isa po yung thought form na parang isang diwata. Ito, marami namang magagalit nito ng mga pera-pera lang ng mga amulet sellers. Ang pwedeng gumamit ng nine-tail fox ay mga babae lamang na nagpapabayad o nag-a-attract ng tao sexually. Yung mga babae na nasa entertainment industry na kailangan nilang maka-attract ng lalaki in a sexual manner. Not necessarily na makipag-sex sila. Ang punto lang dito ay aakitin nila na may halong lust. Lust means libog. So yun po ang konsepto ng nine-tail fox. So isa po siyang espiritu. Ang tawagan niya sa Japan is demon fox, demonyo. So sa Thai lang na occult, naging DT lang. Tapos ginawa ng amulets na hango sa kanya at may incantation na invocation sa kanya. So kailangan mo kasing kunin yung aura o yung essence ng nine-tail fox para lumukob sa'yo. Kasi ang purpose po ng mga nine-tail fox po is nangaakit po sila ng mga lalaki, nilulure nila yung mga lalaki at pag napasailalim sa kanilang kapangyarihan ay kinukuha nila. Pero iba naman ang konsepto pag anting-anting na siya. So kinukuha mo lang yung essence, inaakit mo lang yung lalaki. So babae lang pwede gumamit ng nine-tail fox. May mga seller nga dyan, mga pera-pera lang, kahit lalaki, binibentahan ng ganyan. Kalokohan po yan. Mga gunggong yung mga yan. So, kung gagamitin nyo sa negosyo, pwede kasi nakakaakit kayo ng lalaki. Pero mag-ingat kayo kasi kapag naakit nyo ang lalaki na yon, meron kasamang sexual attraction. So, sooner or later, may gagawin talagang hindi maganda sa iyo yung lalaki na yon in a sexual manner. Maaari kang magkaroon ka ng insidente ng sexual harassment. Depende na lang kung gusto mo rin yon. So, yan po yung purpose ng nine-tail fox. Kaya mag-ingat kayo kapag niloko kayo ng mga nagbebenta ng amulet dyan na para kuno sa negosyo, mali po yan. Kung ang negosyo nyo ay nightclub, nangaakit kayo ng lalaki, pwede. Pero kung negosyo nyo ay disente naman, hindi ko naman sinasabi na hindi disente yung nightclub pero most probably nagkukos yun ng chaos. Nagkukos yun ng away kasi mga lasing, tapos doon mga malilibog na. It's because ang punto ng amulet is to attract person through lust. So I hope nakuha mo yung punto. Iba naman po ang konsepto ng ating-anting ng Pilipinas. So ibang espiritu yung tinatawagan. Masyadong impokrito lang kasi dinadamay pa si Jesus. Baby Jesus daw yung Santo Niñong Hubad. Hindi po. Ibang espiritu na po ang tinatawag doon. Real talk lang tayo dito. Ang pangalawang tanong ay mula kay Sherwin Lopez. Mapagpalang araw sa iyo, boss. May tanong lang sana po. Paano buhayin ang mga mutya at mga anting-anting kapag na-discommunion na?
So pag ganun na yung situation, wala na yung pag-asa na mabuhay, it's because naputol na yung connection, na exorcise na yung nakasapi doon. Kumbaga napalayas na siya. Kumbaga para na lang yung basyo ng bala. Wala na yung pulbura, wala nang tingga. So kailangan dyan is para buhayin muli, pasapian muli, ritualan muli. Kung mutya na, itapon mo na lang yan. Kay mutya, wala na yan, wala, vessel na lang yan. Yung totoong elemento na namahay dyan, na-discommune na. Either through exorcism prayer or ibang pamamaraan ng discommunion. So, yung medalyon may pag-asa pang mabuhay, konsagrahan uli, tapos pasapian uli ng Espiritong Gabay, hango sa Infinito Diyos. O kung ano mang ginagamit ninyo na aral. Pero pag mutya, wala na yan. Kasi yung mutya, natural yan eh. Pinili yun ng elemento na mamahay doon. Tapos na-discommunion siya, na-exorcise siya. So, malabo na. So, yung medalyon lang na may pag-asa pang muling buhayin, pero iba na yung Espiritong Gabay na nandoon. Depende na yon kung sinong sasapi doon. Kung anong klaseng espiritu yung sasapi. So, ganun lang yung konsepto. Migs Sherwin. Ang third question natin ay mula kay Ma'am Marceline. Sir, bakit po ba ako nakakagamot? Hindi naman ako gumagamit ng orasyon po. So, most probably ma'am, yung gamit nyo ay life force o yung enerhiya ng buhay. Kaya ka nakakagamot. So, may regeneration siya. At nare-realign nyo yung flow ng chakra sa katawan ng isang tao dahil sa life force na binibigay nyo. Ang problema lang dyan, ma'am, ay yung sarili nyong life force yung binibigay nyo. So, maaaring manghina din kayo at madaling tumanda. So, much better na mag-ipon kayo ng positive energy or life force din para mayroon kayong magamit sa tuwing may gagamutin kayo. So, sa ganung pamamaraan po ay hindi magagamit ang sarili nyong life force o hindi magagamit ang sarili nyong buhay. So, para mangyari yan, so mag-meditate kayo ng white light. So, nasa tutorial ko na po yan kung paano mag-meditate ng white light. Yun po yung gamitin nyo para safe po kayo. At saka tuloy nyo lang pagtulong sa mga tao. And sana po ay huwag kayong gumamit ng mga Latin na hindi na naiintindihan. Yung mga Latin na hindi nyo naiintindihan, it's because delikado po yan. Baka iba ng espiritu ang tinatawagan nyo. So, continue nyo lang yan kasi may gift kayo. Gifted kayo eh kasi nakakagamot kayo ng gamit lang ang life force. Wala nang orasyon. So, gift yan. So, i-share nyo yan. Pero dapat, isalang-alang nyo rin yung sarili nyong kaligtasan. So, mag-white light shield po kayo tapos magpundo ng white light energy. Sa iba, tawag nila dyan is Reiki. Ganon. So, yun na po. Ang next na question ay username lang eh, wala pangalan. Bro, tanong lang, gumagana ba ang mga medalyon pag di mo ito suot? Salamat bro. Gumagana pa rin siya kahit hindi mo suot, basta dala mo siya, nasa katawan mo siya. It's because yung medalyon, meron yang aura na lulukob. So, kunwari, yung medalyon mo ay may aura na 2 metro. So, kapag nasa bag mo yon, bulsa mo yon, so nasasakop ka doon sa aura niya o yung force field niya. So, protektado ka pa rin. Yan yung konsepto ng medalyon. Ang leklay nga is 10 meters yung aura na lukob niya. Pag mga king leklay na, ganon. So, yan po yung konsepto kahit hindi nyo siya dala. I mean, kahit hindi nyo siya suot, sorry. Basta dala nyo siya. Tapos, nasa bulsa nyo, bag nyo, basta dala-dala nyo, nasa katawan nyo within the range ng kanyang nalulukuban na area. Ang next question ay mula kay Mother's Vlog. Meron po akong itatanong, may mga tangan ako anting-anting tumitibok sila. Ito po ba ay totoo o paniwalaan ko? Please sagutin mo tanong ko. Kung feeling mo lang tumitibok siya gamit ang daliri mo, it means hindi siya buhay. It's because yung mga daliri natin ay meron yang mga tinatawag na blood vessels. Yung dinadaanan ng
dugo. So, yun po yung dinadaanan ng mga dugo at nagkakaroon yon ng pulso. Kaya siya tumitibok kapag hawak nyo yung medalyon. Ang totoong buhay na medalyon, ilagay nyo sa tubig. Kahit nasa tubig siya, nag-create siya ng ripple effect, or nagkakaroon siya ng vibration. So, it means buhay siya. O tumitibok siya, or may sapi siya. Kung nagre-react siya, or umiinit siya. Kasi yung pagtibok po, gamit lang yung paghawak ng kamay, hindi po yan basihan. Hindi po yan legit na basihan. Kasi may mga blood vessels po ang ating mga daliri. Yan po yung dinadaanan ng dugo na nagkakaroon ng pulso o ng pintig. Kung gusto nyo, gamitan nyo yung stethoscope. Lagay nyo sa medalyon. Pag may heartbeat, ayun, buhay yun. Pero kung wala, so, wala yun. Hindi yun totoo. At para ma-verify po is tingnan talaga yung may ikatlong mata yung titingin. Ganito kasi yan eh. Minsan na yan magmamanifest into three-dimensional world eh. Saka lang yan magmamanifest sa tibok o mga physical na bagay kapag sobrang lakas na niya. Pero pag may karga na yung medalyon nyo, na kaunti pa lang, ang nakakaalam talaga dyan ay yung mga taong may ikatlong mata. Yung legit na ikatlong mata, hindi yung mga bugok dyan sa social media. So, huwag masyado magpauto. So, yun lang po. Thank you. So, mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion or mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhaynasalitatv@gmail.com, o pwede rin sa Facebook na Buhay na Salita TV. So yun lang po, kita-kits until next topic. Thank you.